Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po mga kapatid, sa atin din pong mga panauhin. Binabati ko po ang bawat isa ng isang magandang umaga. Batiin nga rin po natin ang ating mga katabi. Sige nga po, bigyan po natin ng ngiti. Ah, Dapat po tayo ay may kagalakan sa ating puso dahil tayo po ay buhay, ligtas at may kalakasan at narito tayo sa gawain ng Panginoon. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng salita ng Panginoon, ay inaanyahan ko po muli ang bawat isa na manalangin. Aming dakilang Diyos, lumalapit kami sa inyong harapan sa oras na ito. Nais naming ibalik ang karangalan at kapurihan sa inyong pangalan at nawa naging katanggap-tanggap nga ang aming mga awitan, ang aming mga papuri kanina. Ngayon naman, Panginoon, ay buksan nyo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga diwa at kaunawaan upang maintindihan namin ang buong buo ang inyong mga salita, ang mensaheng nais nyo pong iparating sa amin sa oras na ito. Nawa sa aming pakikinig, higit sa lahat sa amin pong pagtugon at pagsunod, ay mabigyan pa rin namin kayo ng papuri at parangal sa aming mga buhay. Gamitin niyo po ako bilang inyong tagapagsalita at kayo lamang, Panginoong Diyos, ang siyang maitaas at mapapurihan sa oras na ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Noon pong nakaraang linggo, muli napakinggan po natin ang isa sa mga pinakamahalagang katotohanan na ipinahayag ng salita ng Diyos. Walang iba kundi na meron lamang pong iisang daan, no? Tanging isang daan tungo sa kaligtasan, no? Tungo sa buhay na walang hanggan, at ang daang ito ay inihayag na. Higit sa lahat ay ginawa na pong available para po sa mga tao, no? Wala pong ibang daan patungong kaligtasan liban kay Hesukristo. At ang salita ng Diyos ay niliwanag ito ng gusto, no? Higit sa lahat, meron pong pangangailangan sa isang tunay na pananampalataya, no? At mariing pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, no? Ngunit ang pananampalataya ay hindi lamang po isang gawa kung saan ay ito'y mapapatunayan sa pamamagitan lang ng salita, no? Sabi nga sa sanlibutan, ang isang kasabihan sa sanlibutan is that talk is cheap, no? Because anybody can claim faith, anybody can say they have faith, no? Ako din, nananampalataya ako. Ako rin, meron din akong pananampalataya. Ako rin, naniniwala ako kay Kristo, no? Faith is more than just confession, although it is part of it. It is more than just acknowledgement, though it is part of it. Dahil ang tunay na pananampalataya kay Jesus ay nagre-resulta sa isang tunay na ugnayan sa Kanya, sa isang tunay na relasyon, no? Nagiging anak ka ng Diyos at nagiging alagad ka rin ng Panginoon, no? Sa mas tunay na salita, ikaw din ay nagiging Kanyang alipin, no? Kaya naman, isa sa mga inihayag ng ating Panginoong Hesukristo, kahit habang nandito pa po siya sa lupa, ay ang kahalagahan ng bunga, no? Lalo na ang bunga ng pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. Isa sa Kanyang mga sinabi po, matatagpuan sa aklat ng Lucas, Kabanata 6, 43 hanggang 45, sabi niya, walang mabuting punong kahoy ang namumunga ng masama, at wala ring masamang puno ang namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakatpitas ng igos sa matitinik na halaman o ng ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi, no? Andyan po sa aklat ng Mateo, hindi ko na po sinulat, doon naman po ay inihambing ang pagbubunga doon sa babalang binigay ng Panginoon ukol sa mga huwarang mga propeta, mga false prophet. Doon niya binanggit siguro ang mas kilalang mga salita, makikilala niyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Pero ganoon din naman po dito, no? Makikita ang katunayan o ang
tunay na kulay ng sino man pong tao sa pamamagitan ng kanyang bunga, yung resulta ng kanyang mga aksyon. At ang tinutukoy ni Jesus nga dito ay kung saan ito nagmumula. Ang mabuti ay magbubunga ng mabuti, ang masama ay magbubunga ng masama. Pinapahiwatig dito na ang mga na kay Kristo ay naiiba doon sa mga wala kay Kristo. At ang pagkikipag-isa kay Kristo na ito, ang siyang nag-uudyok, ang siyang nagdedetermina kung ano ba ang resulta ng lahat ng ating mga gawa at mga aksyon sa buhay na ito. Kung sa ganon, simple lamang po ang nais ko pong iparating. Kung sinasabi natin o naniniwala tayo na tayo ay may tama na pong ugnayan sa Panginoong Hesus at alam natin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Kanya, dapat, hindi po siya optional po, dapat po ang mga buhay po natin ay nagbubunga. No? Ang bunga, nagbubunga galing po sa pananampalatayang ito. Kaya yun po ang mensahe natin. Sa umagang ito, ang pamagat po ay faith that bears fruit. No? Pananampalatayang nagbubunga. No? So, bilang mga alagad ng atin pong Diyos, bilang alagad ng ating Panginoong Hesukristo, mga taong pinapatnubayan ng Espiritu, pinapaalala po sa atin ang salita ng Diyos. Tinuturuan po tayo ng salita mismo ng ating Panginoong Hesus na tayo dapat ay magbunga ng espiritual na bunga sa atin pong mga buhay. No? Ang atin pong focus ay tutunghay doon sa mahalagang statement ng atin pong Panginoon, matatagpuan sa aklat ng Juan. Basahin po natin sa Kabanatang 15, 1 hanggang 6. Ang sabi po dito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon gaya ng sanga. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusunog. No? Muli, sa dako pong ito ng aklat ng Juan, ito po ang bahagi sa kasaysayan kung saan alam ni Jesus na patapos na ang kanyang ministeryo dito sa lupa. No? Malapit na. At paulit-ulit na po niya itong binabanggit at sinasabi sa kanyang mga alagad, ngunit alam natin o karamihan sa atin na lalaman na kahit ang mga alagad, hindi pa rin lubos na nauunawaan ang sinasabi ng Panginoon. No? Pero lahat ng kanyang sinasabi ay bilang paghahanda sa panahong nawala na siya, no? O mawawala na siya sa piling nila. No? Dito sa mga talatang atin pong binasa, ito po ang panghuling I am statement ng Panginoon. No? Matatagpuan nga po doon kanina sa verse 1. No? At ito yung tinutukoy niya sa kanyang ugnayan doon sa mundo, sa kanyang pagparito, sa kanyang misyon, at sa layunin niya kung bakit po siya pumunta at nagkatawang tao dito sa lupa. No? May mga tinutukoy na mahalagang bagay ang ating Panginoon tungkol sa Diyos, tungkol sa Ama, tungkol sa kanyang sarili, tungkol sa mga alagad, at tungkol sa napakahalagang bunga na atin pong pag-uusapan. So ano pong makikita po natin? Number 1 is that it is pointing out the vine and the vine dresser. No? Sa Tagalog nga po, dahil wala po tayong direktang wika sa vine, ang ginamit po ng atin pong Biblia o mga translator is puno. No? Puno ng ubas, no? At ang tagapangalaga po nito. Sa English po, yan po ang ginamit ng mga salita. So ano pong tinutukoy po dito? Letter A, Jesus is the true vine. Ulitin po natin sa verse 1, unang bahagi. Ako ang tunay na puno ng ubas. Jesus is the true vine. Again, this is the final I am claim of Jesus Christ. Maraming beses sa aklat ng Juan, bago nga matapos ang kanyang ministeryo, paulit-ulit binabanggit ni Jesus ang salitang I am. No?
I am the true vine. I am the way, the truth, and the life. I am the shepherd, the true shepherd. I am the door. No? Ito po yung panghuli. No? Bakit ginamit ni Jesus sa pagkakataong ito ang pagsasalarawang ito or yung actually yung analogy na ito, paghahambing po ano? Bakit niya tutukuyin ang mga alagad, ang kanyang pinakamalalapit na mga kaibigan sa mundong ito, ukol dito sa pagsasalarawang ito? No? Ngayon, makikita po natin kung atin pong titignan, atin pong tutunghayan ang konteksto ng kabuuan ng kasulatan ng salita po ng Diyos. Hindi po gumagamit ang Panginoong Hesus ng panibagong pagsasalarawan sa pagkakataong ito. Sa lumang tipan, paulit-ulit ginagamit yung illustration po na ito ukol doon sa bansa ng Israel. No? Alam po natin ang ating Panginoong Hesus, primarily ang kanyang ministry, habang nandito siya sa mundo, ay nasa Israel po siya, sa kanyang piniling bayan. Ang kanyang mga alagad, halos lahat sa kanila, kundi man lahat sila, ay mga Hudyo, no? Mga dugong Israelita po sila ding lahat. Sa lumang tipan, tinutukoy na vine o puno ng ubas ay walang iba kundi ang bansang Israel. At layunin po sana ng Panginoon na gamitin ang Israel para po matupad ang kanyang layunin sa mundong ito. Pinagpapala niya sila, no? Siya na bayan ng Diyos at lahat ng mga dumudugtong din, no, by virtue of relationship with Israel ay napagpapala din, no? Ngunit sa katagalan, throughout the Old Testament, throughout the history of the nation, alam po natin na sa maraming pagkakataon, Israel failed what it was tasked to do. No? Sa maraming pagkakataon, kumbaga sa suma total ng buong buhay ng bayang ito, hindi po talaga niya natupad yung naisin ng Panginoon. Isa sa mga pinakamatitinding paratang ng Diyos laban sa kanila ay matatagpuan po natin sa Isaias Kabanata 5, 1 hanggang 7. Dito po muli ginamit yung pagsasalarawan na tinutukoy po natin. Sabi po, aawit ako para sa aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. May ubasan ang aking minamahal sa burol na mataba ang lupa. Inararo niya ito, inalisan ng mga bato at tinamnan ng mga piling ubas. Nagtayo siya ng isang bantayang tore sa ubasang ito at nagpagawa ng pigaan ng ubas sa bato. Pagkatapos naghintay siyang magbunga ito ng matamis, pero nagbunga ito ng maasim. Kaya ito ang sinabi ng may-ari ng ubasan, kayong mga mamamayan ng Jerusalem at Juda, hatulan niyo ako at ang aking ubasan. Ano pa ang nakalimutan kong gawin sa ubasan ko? Matamis na bunga ang inaasahan ko, pero nang pitasin ko, ito ay maasim. Sasabihin ko sa inyo ang gagawin ko sa ubasan ko. Aalisin ko ang mga nakapaligid na halaman na nagsisilbing bakod ng ubasan at wawasakin ko ang pader nito para kainin at apak-apakan ng mga hayop ang mga tanim na ubas. Pababayaan ko na lang ito at hindi na aasikasuhin. Hindi ko na rin ito puputulan ng mga sanga o bubungkalin. Hahayaan ko na lang ito na mabaon sa mga damo at mga halamang may tinik. At uutusan ko ang mga ulap na huwag itong patakan ng ulan. Ang ubasan ng Panginoong makapangyarihan na kanyang inalagaan at magbibigay sana sa kanya ng kaligayahan ay ang Israel at Juda. Umasa siyang paiiralin nila ang katarungan, pero pumatay sila. Umasa siyang paiiralin nila ang katwiran, pero pangaapi ang ginawa nila. At mahaba pa po ito kung atin pong ipagpapatuloy. No? Pero ito, sapat na po bilang konteksto sa atin pong tinutukoy. Simple lamang kung dito sa paglalarawan ng aklat ng Isaias po, the metaphor, the allegory of the vine or the vineyard, yung taniman ng ubas. Kung saan ito'y may layunin ng Diyos sa pagpili, sa pagtawag, at sa pangangalaga nito, at nais lang naman ng Diyos na ibalik ng bayang ito sa Kanya ang nararapat na papuri at karangalan. Higit sa lahat yung kanilang pagsunod. Ngunit hindi ito ang nangyari. Time and time again, tayo pong mga mananampalataya, tayo pong nag-aaral ng salita ng Diyos, madalas na po nating marinig ang mga failures po ng Israel in the Old Testament. No? Up until the New Testament, I would say the greatest failure of them all
is the rejection of Jesus as the Christ. Kahit si Jesus ay tinanggi nila na siya ang tagapagligtas, na siya ang iniintay nilang Mesiyas at hindi nila tinanggap. Hindi siya tinanggap ng sarili niyang bayan. No? Ginawa ng Diyos ang lahat para magbungang Israel. Ngunit wala. No? Ang ginamit po na pagsasalarawan dito ay nagbunga ito ng maasim. Aanhin mo, no, ang ubas na maasim, no? Hindi siya masarap kainin, hindi siya masarap gawing grape juice or grape wine. Wala po siyang halaga or silbi, no? Even then, it's not the expected fruit that God was wanting, no? Kaya ito ang hatol na darating sa puntong ito at sa puntong ngayon ay dumating na. Hinatulan siya ng Diyos at nawasak ang bayan ng Israel. No? It forfeited the privilege of being God's vineyard. No? Ngayon, sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, no, binago niya ang lahat. No longer was Israel the center point, but it was now becoming or has become Jesus. No? Hindi na po Israel ang pinakamahalaga sa puntong ito, kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo. Wala na po ang dating ubas o ubasan, dumating na po ang bagong puno ng ubas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Again, that's the claim, that's the statement. I am the true vine. Yun po ang sabi sa ESV po. Ano? I am the true vine. Ang sabi po ni Jesus Christ. No? And in Scripture, the word true, no, ako ang tunay, ang gamit po natin sa Tagalog ay tunay o totoo, no, ay madalas ginagamit para po doon sa mga bagay na pangwalang hanggan, para sa mga bagay na makadiyos. No? Israel was imperfect, but Christ is perfect. Israel ay parang nagmukhang isang anino, pero ang Panginoong Jesus ay isang realidad. No? Israel was the foreshadowing of things to come, and eto na po, si Jesus Christ na po ang reality ng lahat ng bagay na ito. No? Pinili ng Panginoong Jesus ang larawan ng puno ng ubas sa ilang mga dahilan. Pinapahiwatig nitong isang malapit na pakikipag-ugnayan sa puno at mga sanga. Ang mga sanga namang nakakabit ay dapat pong mamunga, at ang mga sanga ay nakadepende, buong buo, nakadepende po sila sa kanilang pagkakakabit sa puno. No? Si Jesus, gaya ng sinasabi po, kung mari lang nating gamitin, bahagya, yung pong binanggit sa John 14:6, no? Si Jesus, hindi lamang siya isang puno ng ubas, hindi lamang siya ang puno ng ubas, siya lamang ang tanging puno ng ubas. Wala na pong iba. No? Siya lamang ito, wala na pong iba. No? At ang kaligtasan ay hindi po sa pamamagitan ng pagkabit o ng pagsama sa bansang Israel. Wala na po, wala naman na talaga. No? Wala po tayong maririnig, hindi niyo po maririnig na masasabi sa pulpitong ito na ang kaligtasan ay ang pagiging bahagi ng Israel. Wala po, hindi po. Iisa lamang po ang daan ng kaligtasan, gaya ng atin pong tinalakay nung nakaraang linggo. Ang tanging daan ng kaligtasan ay ang pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huh? So yun po ang ibig pong pahiwatig ng ating pong Panginoon sa puntong ito. Pangalawa, letter B, the Father is the vine dresser. Yun po ang dinagdag ng ating pong Panginoon dito. Vine dresser, tagapangalaga, no, ng puno ng ubas. Sabi po yon sa ikalawang bahagi ng talatang una pa rin po. Ang aking ama ang tagapag-alaga. No? Pinapahiwatig dito muli ng ating Panginoong Jesus ang malapit niyang relasyon sa Ama. Kung ang Ama ang tagapangalaga, ang Ama ang nagmamay-ari ng ubasang ito. At siya muli, no? He takes care of all the vines. Sa mga sumunod na statement, pinahiwatig kung ano yung mga gawain po niya. Pinuputol niya or inaalis niya, tinatanggal niya ang mga patay na sanga, at pinuputulan naman yung mga namumunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Siya po ang may hawak ng buong proseso at bilang nagmamay-ari, siya po ay nag-expect ng bunga magmula sa mga sanga na nakakabit sa puno. No? Gagawin niya ang nararapat. Gagawin niya ang nararapat
gagawin niya ang dapat para po makuha yung nararapat din galing po sa punong ito. No? Malamang ang mga alagad ay familiar din po sa role po, sa katayuan po ng isang tagapangalaga. No? Pinapakita din po dito sa maikling pahiwatig ng Panginoong Hesus, yung role, magkaiba yung role po nila. Si Jesus ang puno, ngunit ang Ama naman ang nangangalaga ng lahat. No? Pinapahiwatig din dito kahit yung kaibahan po ng role ng banal na Espiritu. Iisang Diyos, ngunit iba po ang kanilang gawain. No? The vine dresser constantly tends to the vine and its branches as God constantly cares for His children. No? Ang kanyang mga anak, ang kinikilala niyang mga anak ay walang iba, yung mga taong nakakabit sa puno. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus po natin. Ito po ang pangunahin po dito sa usapin natin. No? The image of the vine and the vine dresser and the branches symbolize the relationship of the Christian with God, with the Son, with the Father, and even the Holy Spirit. No? Again, common sense. Kaya nga ito yung ginamit na larawan dahil ang sanga na nakakabit sa puno ay dapat pong nagbubunga. No? Kasi kung hindi, ano pang layunin meron para dito? No? So, with that simple idea, number 2, everyone in Christ should bear fruit. Kung ikaw ay sumasampalatay kay Kristo, dapat ikaw ay nagbubunga. Sabi po yan sa talatang 2. No? Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. No? Bearing fruit is the main theme of this illustration. No? And in verse 2, makikita po natin yung negative and positive na ibig sabihin po nito. No? Dahil pinapahiwatig ng Panginoon dito yung napakahalagang punto ukol sa pamumunga sa Kanya. Una sa mga alagad na nakikinig po sa Kanya nung panahong ito. No? At para din naman po sa atin na binabasa ang Kanyang mga salita sa panahon naman po natin. No? Madalas ginagamit po ng Biblia ang larawan din po ng bunga ukol nga po doon sa ano ang inilalabas ng atin pong buhay. No? Ano ba ang lumalabas? Again, katulad ng binasa natin unang-una kanina sa aklat ng Lucas, 'di ba? Kung ano ang source, yun lang din po ang lalabas na bunga. Kung ano ang source, yun lang po din ang mapapansin, makikita mong, mapapatunayan mong aksyon at salita at gawa na manggagaling sa sino man po, kanino man pong buhay dito sa mundo. Ang bunga ay maaaring maging mabuti o masama. Again, depende kung ano ang humahawak sa buhay ng tao. Pwede nating ihambing ito sa kung ito ba ay sa laman o ito ba ay sa espiritu. No? Dahil yun lang naman talaga ang dibisyon o hatian sa pagtukoy natin sa pamumuhay ng tao. Kung namumuhay ang isang tao sa espiritu, magbubunga siya sa espiritual na paraan. Kung namumuhay ang tao sa laman, ang bunga ng buhay niya ay galing din po o resulta din po ng sa laman. No? So, we should bear fruit. What is the fruit that Jesus is talking about here? Letter A, higit sa lahat, it is producing Christ-likeness. No? Producing Christ-likeness sa atin pong buhay. No? Kasi ito yung magandang tanong. Ito naman po lagi siguro ang pinakamahalagang tanong matapos maranasan ng isang tao ang kaligtasan. What comes next? No? Mahalagang tanong na dapat pong tinatanong natin, tayong mga mananampalataya, tinatanong din po dapat ng mga bagong mananampalataya, so anong kasunod? No? What comes next after a genuine confession of faith in Jesus? Hindi po kasi doon natatapos eh. No? And again, as many would like for it to be that way, kung pwede lang sana, kung maaari lang na matapos mong sumampalataya kay Kristo ay tapos na. Siguro, wala naman po siguro sa ating tututol kung pwede lang maging ganon. Pero ang realidad ay hindi po kasi ganon. No? Hindi po talaga doon natatapos sa pananalig lamang.
o sa pagsasabi lamang ng pananalig kay Kristo, kundi may karugtong pa po. No? So, the simple answer to the question, ano ngayon? Ano na ang kasunod? Ay ito, ang maging mas katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa aklat po ng Epeso, Kabanata 4, talatang 15, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. I mean, that's it. Tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo. No? Why? Why is that? Because a Christian is a disciple. A disciple just means a follower. No? A Christian is a follower of Jesus Christ. Kaya nandyan yung idea ng pagiging ulo. No? Ang katawan sumusunod lamang po sa ulo. No? When we say head, no? Even in many different ways and contexts. Pag sinabi mong head, usually yan yung nasusunod, yun yung leader, yan yung bossing, yan yung namamahala, yun yung pinuno, yun yung ulo. No? Yun yung namumuno higit sa lahat. At yun din po yung idea, wala naman pong pinagkaiba sa paggamit po dito ni Apostol Pablo. Siya ang ulo ng iglesia, siya ang ulo ng katawan, siya ang ulo nating lahat. Dahil tayo ay mga alagad, tayo ay mga tagasunod ni Kristo. No? At si Kristo sa kanyang pagkakatawang tao ay isang lingkod. Lingkod na napakamasunurin sa kalooban ng Ama. No? Why should we become like Christ? Because see, discover, learn who Christ is. Sino ba siya? Ano ba ang ipinamuhay niya? Ano ba ang pinakita niya? Ano ba ang hinalimbawa niya? And number one, makikita natin sa pagparito ng Panginoon ay ang kanyang una, pagpapakumbaba. Pangalawa, ang kanyang pagiging masunurin. Masunurin saan? Sa lahat ng bagay, sa kahit sino, sa kahit saan, hindi po. Masunurin sa Ama. Masunurin sa Ama, masunurin sa kalooban ng Ama. Minomodelo ng lubusan ni Kristo ang dapat sanang naging relasyon ng Israel sa Ama. Dapat sana Israel yun eh. Yun naman sana talaga ang layunin at plano ng Diyos sa bayang pinili niya. Dapat sana ang Israel pinili niya at naging masunurin sila at sumunod sila sa kalooban ng Ama at nangyari ang lahat ng pangako ng Diyos at napagpala ang buong mundo sa pamamagitan ng Israel. No? Pero hindi ngayon nangyari. Nagkatotoo pa rin to sa pamamagitan ni Kristo. No? Na siyang naging kapalit, na siyang naging katugunan ng bansang Israel. Kaya oo, dahil si Kristo ay, alam mo yung pinanganak pa rin siya sa linya ni David, sa linya ng Hudyo, sa linya ng mga Hebreyo, kaya totoo naman na pagpala pa rin ang buong mundo sa pamamagitan ng Israel. Yun nga lang, hindi sa pamamagitan ng buong bayan, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. No? Higit po dito ay pinapahiwatig ng kanyang mismong pamumuhay ang lahat ng mga characteristics and mga qualities ng isang buhay na nakalulugod sa Diyos. No? Kung tatanungin mo, sino kaya sa buong Biblia? Kung ayaw mo sa buong mundo, no? Sino kaya sa buong Biblia? Sa Biblia na lang. Sino kaya sa buong Biblia ang taong pinaka-kinalugdan ng Ama, ng Diyos? Maybe you could say, alam mo yun, Joseph. You could say Abraham. You could say Moses. You could say Isaiah, Jeremiah, the prophets. Pero alam natin ang sagot. No? Hindi po yun madaya, pero yun talaga yung totoong sagot. Ang tamang sagot, iisa lamang, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. No? He is the perfect example of a servant that lived his life in a way that was perfectly pleasing to God. No? So, yun po ang atin pong goal bilang kanyang mga nilikha, bilang kanyang mga tinubos. No? Sa dati nating buhay, hindi natin yun magagawa. No? Subukan mong kalugdan ka ng Panginoon sa dati mong buhay, that's impossible. It's undoable. We are unable to do so. Pero ngayon ay posible dahil tayo nga ay nakay Kristo na rin.
At ngayon, inaasahan na tayo din ay lumago katulad at maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus ang perfect na role model na meron ang mananampalataya. Sa kabila ng lahat ng kahirapan, lahat ng mga hadlang, o nais humadlang sa kanyang buhay, again, He lived a life perfectly pleasing to the Lord. No? Sabi po sa Juan Kabanata 8, 28 hanggang 29, kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako nga. Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinapasabi lamang ng Ama ang siya kong sinasabi. At kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniiwan, sapagat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. When we say, become more like Christ, yan po ang tinutukoy po natin. No? Yan po yung tinutukoy po nating kaugalian, kaisipan, at alam mo po, layunin sa buhay. No? Jesus Christ, ginawa po niya, ang lahat ng ginawa niya ay sabi niya, kalugod-lugod sa Kanya, sa Ama. No? Nabuhay siyang katulad ng buhay po natin. Huminga siya katulad ng paghinga natin. Naranasan niya ang lahat ng kahirapan, katulad din po natin, ngunit hindi siya nagkasala. No? Ngunit hindi siya nagkamali. Ngunit nasunod niya ang perpektong kalooban ng Ama. Sabi po nga sa Hebreo Kabanata 4 hanggang 15, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong saserdote na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong saserdoteng ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. No? Ang buhay niya ay in perfect obedience to the Father, and if we want to grow into maturity, into a deeper spirituality, our goal should be to become more like Jesus Christ. No? Kaya pag sinabi nating maging katulad ni Kristo, ang tinutukoy natin ay ang mga bagay na ito. So, isa po yun. Isang larangan lamang po yun. Anong ibig sabihin ng bunga? Isa po ito. Ang pagiging mas katulad ni Kristo. Maipamuhay natin ang ating buhay sa paraang isinasalamin nito ang mga kaugalian at mga gawain ng atin pong Panginoon. No? Yun din po ang pinaalala ni Apostol Pablo sa maraming pagkakataon. Isa na po sa unang Korinto 11 talatang 1. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. No? Because we usually, as people, we do our best work when we imitate others. Magaling ang taong manggaya. No? Ang problema, magaling tayong manggaya ng mabuti, magaling din po tayong manggaya ng masama. No? So kung may gagayahin tayo, sabi ni Pablo, gayahin na lang natin ang halimbawa ng ating Panginoong Jesus. Paano siya naging masunurin, paano siya naging mapagpakumbaba, paano siya nanatili sa panig ng katwiran, paano niya pinakita ang kanyang pag-ibig, ang kanyang habag, ang kanyang biyaya, paano siya nakipag-usap sa mga taong galit sa kanya, kinamumuhian siya. Marami tayong matutularan sa halimbawa ng atin pong Panginoon. No? And that's it. No? Yun po yung isang bungang tinutukoy po dito. No? Pangalawa po, letter B, is that the Holy Spirit produces fruit in us. No? Kaya nga hindi na po nakakagulat o nakapagtataka sa usaping ito kasi, di ba, hindi naman po siguro aksidente na tinawag ng salita ng Diyos na ang Espiritu sa buhay natin ay may bunga. No? I mean, that's not an accident or by happenstance. Nagkataon lamang. No? Coincidence. Hindi po. Ito ay tinutukoy ang iisang parehas na bagay. No? Ang kahalagahan naman po ng puntong ito, itong letter B, because we cannot follow Christ's example on our own. No? Because just like righteousness, we cannot attain righteousness on our own. Hindi natin kayang gawing matuwid ang ating mga sarili. Hindi po natin kaya yun. Hindi natin kayang gawing matuwid, no, sa pamamagitan ng sarili nating mga gawa. It's impossible. Again, no? Pero ngayong tayo ay na kay Kristo, may nagbago. No? Iba na ang atin pong kalagayan. Hindi na po tayo nabubuhay lamang sa ating mga sarili, pero ang sabi po, ang Espiritu ng Diyos ay
kasama na po natin. Amen po ba? The Holy Spirit is alive in us. No? And it's something na kailangan kong, alam mo yan, kahit hanggang ngayon, kailangan kong ipaalalang mariin sa aking sarili. It's not that the Holy Spirit is with you. No? Kasi madalas hanggang doon lang yung abot ng isipan natin na kasama mo ang banal na Espiritu. No, nabubuhay siya sa'yo mismo. No? And that should be the case in our lives. Pag inunawa nating mabuti, hindi mo lang siya katabi. Hindi mo lang siya kaakbay. No, nabubuhay dapat siya sa iyo mismo. In you, alive in you. No? Sabi po sa 1 Korinto 6:11-20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. No? At dahil ang banal na Espiritu ay nasa kanila na siyang nagsuko at sumampalataya ng kanilang mga buhay kay Kristo. No? Dahil nga dito ang dating imposible ay ngayon posible na dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa atin. Through the Holy Spirit, we can say no to the flesh and yes to the spiritual. No? Alam po natin ang Galatia, Kabanata 5, 11-21. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. No? Again, hindi po ito kumpletong listahan, kundi iilang mga halimbawa lamang. Pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkaupuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi ang mga gumagawa nito ay ang mga taong alipin pa rin sa laman. At ang mga taong alipin pa rin po sa laman ay hindi po natutuklasan ang pakikipag-isa kay Kristo. No? Pero ano po yung karugtong? Verse 22-23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Bunga ng Espiritu. No? Again, kahit ang mga katangian na binanggit, no, yung the fruit of the Spirit themselves, gives us a picture of Jesus. No? Walang sino mang magsasabi sa atin na, ay, yan, hindi naman ganyan si Kristo. Walang makapagsasabi sa atin ng ganon. Banggitin natin ang bunga ng Espiritu. No? Lahat yan makikita po natin na ipinamuhay at ipinamahagi ng ating pong Panginoon habang nandito po siya sa lupa. No? So in this, our responsibility now is to live a life pleasing to God, to do His will, and to be able to do so, we must submit to the Spirit. Mamuhay kayo sa Espiritu. No? At ito ang bunga ng Espiritu. Hindi na dapat tayo mamuhay sa laman. And this is the fruit. Again, part of the fruit that Jesus Christ was talking about. No? Again, malaking bahagi dito ay ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Pero remember that the decision, the choice, no, is still up to us. No? Hindi natin to pwedeng isisi o hindi tayo pwedeng makipagturuan pagdating sa huling dako. Tayo po ay magiging responsable sa ating mga sariling gawa. Mananagot din po tayo sa lahat ng ito. Kaya ang sabi sa ilang mga talata pa po, Lucas Kabanata 23, sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan takwil niya ang kanyang sarili, pasinin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. No? Sabi naman po sa Roma 12, talatang 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. No? Dito nga sa mensaheng ito, makikita po natin, hindi po talaga pwedeng sabay lang. No? It is not membership.
It is not the human fellowship that matters in the spiritual life, in the spiritual realm, in the realm especially of salvation. No? Kasi meron pong nag-aakala, no, maling akala, pero meron pong nag-aakala na sa pakiki-ride on ay sapat na. No? Sometimes yung idea ng imitation ay masyadong nagiging literal. No? Kokopyahin ko lang yung ginagawa nila at ganoon na rin ako. Yun na rin siguro ako. No. No? Ang pagkopya o ang pag-imitate ay nangyayari lamang kung ikaw ay mananampalataya na talaga. At ang tanging, alam mo yun, yung kinukuha na lamang po natin ay yung halimbawa ng atin pong Panginoon. No? Pero hindi tayo gaya-gaya lamang sa pinakamababaw na kaisipan. No? Kasi yung gaya-gaya, meron din pong sa mas negatibong ideya, no, pag sinabi mong gaya-gaya ay ano pong ibig sabihin nun? Nagkukunwari lamang. Uy, gaya-gaya ka lang naman eh. No? Sa sanlibutan, ginagamit natin ang mga salitang nakikisabay, no, nakikiuso, no, nakiki-ride on sa trends, no? At hindi po 'yon ang ibig po sabihin ng atin pong mensahe, ng sinasabi po ng salita sa puntong ito, no? Kailangan po talagang makita ang bunga sa buhay ng mga sumampalataya kay Kristo, no? Kaya nga ang paalala sa Lucas kabanata 6, 46, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? No? Yan lagi ang babala. Actually, yung karugtong po niyan, yan yung tunay na babala. Pero yan lang sapat na eh. No? We call Jesus Lord. We call God Lord. Pero ano bang ibig sabihin ng salitang Lord? Ibig sabihin, obedient ka. Ibig sabihin, masunurin ka. Ibig sabihin, submissive ka. No? Masyado na pong matagal na panahon na nagamit ang mga ganitong salita nang wala po kasing nang hindi po malalim ang kahulugan. No. Tinatawag mo siyang Panginoon, ngunit hindi mo naman sinusunod. What's the point of calling Him Lord? No, yun nga yung ibig sabihin ng pagiging Panginoon pag tinawag mo siyang Panginoon. No? Mahalaga ito dahil, letter C, the branches with no fruit are discarded. No? They are disposed of. No? Balikan po natin sa mga naunang talata, verse 2, unang bahagi, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. At ganun din po sa talatang 6, ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon gaya ng sanga. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusunog. No? Ngayon, ang isang lumilitaw po minsan na usapin ukol dito sa mga talatang ito is that hindi ba ito, Pastor, isang katunayan na ang kaligtasan ay nawawala? Ibig bang sabihin ng isang sangang nakakabit sa puno dahil hindi siya nagbubunga ay aalisin? Kasi yan, sinabi, di ba? Anong balikan natin yung naunang verse? Yung verse 2? Yan lang. Inaalis niya, no? Inaalis. God removes, no? So is that a clue? Is that an indication that salvation can be lost? Well, una sa lahat, hindi po natin 'yan matatalakay lahat sa umagang ito, no? Pero una sa lahat, marami pong mga talatang nakasulat at nagsasabi na otherwise, no? Ang tunay na ligtas po talaga, no? Ang hindi naman talaga ligtas ay hindi naman talaga, no? And isa po 'yan sa mga pangako ng Diyos, no? Lalo na po sa Romans chapter 8 is yung idea po, yung principle and theology, yung doctrine po of security, no? So kung ganoon, kung hindi 'yun yung ibig sabihin nito, anong ibig sabihin nito? We have to make sense of the idea. Bakit yung idea ay may pag-alis? Well, in the first place, 'di ba? Sa isang banda, no, at least sa illustration na ginagamit ng Panginoon dito, is that those who are connected to Christ will bear fruit. No? Iwan na po natin yung mababaw na paglalarawan ng puno, sanga at yung ubasan, ano? Kasi sa realidad na tinutukoy na katotohanan nito, ang mga na kay Kristo ay magbubunga talaga.
So anong ibig sabihin? Kung hindi ka nagbubunga, ibig lamang sabihin, hindi ka talaga kay Kristo. Kaya eventually, aalisin ka. So sino yung mga taong yun? At ito po yung malungkot. Ito yung mga taong maaring nag-aakalang sila ay nakakabit sa puno. And there lies the danger. No? Yun nga, kakasabi ko lang po kanina, yung mga nakikisabay, nakikiride on, nakikisama, nakikiuso. No? Masakit man pong pakinggan yung salita. No? Pero ito po ang tinutukoy na punto dito. No? There are some who claim to be in Christ but do not bear any spiritual fruit in their lives. There are some who say they are in Christ but in reality they are not. Lagi ko pong sinasabi, lagi po nating pinapaalala na siguraduhin natin higit sa lahat, bago pa ang ibang tao, siguraduhin natin higit sa lahat, tayo mismo, sa ating sarili. Tayo ba ay nakakabit sa puno? Tayo nga ba ay may tunay na relasyon sa Diyos, kay Kristo? Because a true Christian will always bear fruit. No? While those who are not can have an appearance that makes them look like Christians, but in reality are not connected to the vine. No? Isang magandang halimbawa, yung mismong nasa konteksto na po ng atin pong binasang mga talata. John chapter 15. Sabi ko nga po, panahon kung saan bago po malapit nang magtapos ang ministeryo ng Panginoon, yung oras mismo ng Panginoon dito sa mundo. No? Nung nagsasalita si Jesus sa puntong ito, hindi po siya nagsasalita sa 12 tao. Nagsasalita po siya sa 11 tao. Meron pong isang nawawala. Sino po yung nawawala? 12 alagad ng Panginoon. Sino po ang kulang sa oras na ito? Pangalan po niya ay Judas. No? One of the most notorious people in the history of mankind. No? Na hanggang ngayon, sabi ko nga po, ang kanyang pangalan ay, alam niyo po yun, yung kanyang pangalan ay top to bottom, wala pong hindi po yan ibinibigay na pangalan kahit kanino. No? Judas, one of the 12 disciples Jesus called when he began his ministry. Sino si Judas at anong kanyang ginawa? Kumain siyang kasama ni Jesus, natulog siyang kasama ni Jesus, nandoon siya sa lahat ng pagtuturo, pangangaral at mga himala, no? Na ginawa ng ating Panginoong Jesus. He was there for those 3.5 years as well. Katulad lang din naman ng ibang mga alagad. Pero kahit sa pagtatapos ng lahat ng iyon, kahit makalipas ang lahat ng mga pangyayaring iyon, we know for a fact, now we know, dahil alam natin, nabasa na po natin, tapos na po ang kwento at pangyayari, alam natin na si Judas ay hindi talaga na kay Kristo. He was never a believer. No? Ironic na nakita niya ang lahat ng nakita niya, hindi pa rin siya nanalig o naniwala. No? Umalis siya, tinraidor ang Panginoon, at matapos ng lahat ng ito ay namatay in his unbelief. No? Maring sanga siya sa puno ng ubas, pero hindi naman talaga siya nakakabit. At ang pag-alis niya ay patunay lamang sa realidad na hindi naman talaga siya bahagi. No? Ano po ang sabi? Isang mahalagang talata po sa unang Juan Kabanata 2, talatang 11. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sabagat kung sila'y tunay na atin, na natili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Very simple. No? Very basic, but very, heartbreaking. Kasi sana, mas gusto natin siguro kung merong nasa atin ay talagang tunay na sa atin siya. Pero hindi lahat. Merong umaalis at yun lamang ang patunay na hindi talaga sila taga sa atin. No? Many claim and will claim their faith to God, to Jesus Christ. Pero kilala ng Ama kung sino ang Kanya at sino ang hindi. At ang lahat ng hindi nakakabit kay Kristo ay aalisin. No? There will come a time for sifting. No? Ngayon, wala pa. Halo-halo pa po ang lahat. Diba? Yun pong, yung sinabi din po ng ating Panginoong Jesus, yung palay at mga trigo.
trigo at palay. No? Magkahalo pa po. Yung mga, ganun din, yung tupa at kambing, parehas lang po. No? Magkasama po yan ngayon hindi natin alam. No? Tayo, hindi natin nasisigurado. Pwede nating, alam mo yan, pakiramdaman, ito bang katabi ko, tupa o kambing? Titigan mo nga, malalaman mo ba? Tigan mo yung katabi mo. In reality, hindi. Merong mga senyales, merong mga, alam mo yan, merong mga clues, mga hints. Pero hindi mo talaga masisigurado. Kasi magkakaalaman sa dulo. Kasi sa dulo, paghihiwalayan na. Sa dulo, malalaman kung sinong tunay na tupa at sino naman talaga yung hindi. At ganun lang din po dito. Sa dulo, magkakaalaman. Ang isang pruweba dito sa, at least sa tinatalakay po natin, ay ang kahalagahan ng bunga. Kaya yung babala, yun yung paalala para sa mga mananampalataya. Kung ikaw tunay na mananampalataya, no, dapat mo na lang isa-isip na dapat may bunga ka. At hindi yun mahirap Hindi naman yun mahirap talaga. Kasi kung namumuhay ka sa Espiritu, magbubunga ka, kapatid. Meron niyang maibubunga. No? Ngayon, kung nagbubunga ka, ito naman ang para sa iyo. Letter D, branches who bear fruit are pruned. No? Nililinis at pinuputulan. No? Ang mas nakakaalam nito, yung mahilig pong mag-alaga, yung talagang mag-alaga ng halaman. No? Yung naglilinis, nagpuputol, at talagang pinapasagana. Usually, in these cases, minsan para sa bulaklak, dito sa ating konteksto para po sa bunga. No? Pinuputulan para po yung mas lalo pang sumagana ang pamumunga nito. No? At ito po ang binanggit nga po. No? Ang mga nakay Kristo naman at namumunga ay pinapangalagaan pa rin po ng Ama. At sila naman ay nililinisan para mas lalo pang mamunga. Ito po ang pinupuntuhan ng proseso ng pamumunga. No? Na kinakailangan din po ng panahon o oras. No? Sa umpisa, maaring kaunti lamang ang bunga mo. Pero meron. Yun yung punto. Meron ka dapat bunga. Pero habang tumatagal ang panahon, dapat kang mas lalong nagbubunga pa. Because the vine dresser, God, wants you to bear much fruit. No? Para ito'y mangyari, lilinisan ka. At sabi nga ng Panginoon dito, malinis na tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi po balikan natin yung John 15, verse 2, ikalawang bahagi hanggang verse 3. Kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. No? Nalinis na tayo, yung tunay na paglilinis o yung pangkalahatang paglilinis ay dumating na sa pamamagitan ni Kristo. So ngayon, ang paglilinis na ginagawa, yun nga, pruning na lang, trimming na lang. No? Dahil tayo ay nilinis na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa kaligtasan. Malinis na po talaga tayo kasi yung kalinisan natin ay nanggaling na kay Kristo. No? But God further cleans us so that we would be more fruitful. Hindi tayo iniiwan sa una nating o yung sa initial lamang nating kalalagayan. No? Kaya nga bahagi po dito, ang isang malaking parte po nito ay yung disiplina na iginagawad ng Panginoon. Gaya ng Ama na dinidisiplina ang kanyang mga anak, ganun din ang Panginoon dinidisiplina ang kanyang mga lingkod. Tayo ay mga anak at siya din ang ating Ama upang tayo ay lumago. Sabi po yan sa Hebreo 12, 5 hanggang 6. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. No? Disiplina. There is purpose for this discipline, for the purpose of godliness, for the purpose of our growth. No? Spiritual pruning can take many forms. No? Marami itong hugis at forma sa atin pong buhay. Pwede itong kahit mga negatibong bagay sa mata natin. Kahirapan, sakit, pagdurusa, no? Kahit ano pa po, no? Pwede pong gamitin kasi iyan ng Panginoon para po tayo ay mas lalo pang hubugin upang mamunga. It could be persecution or slander galing sa ibang tao. No?
It could be loss, no? Loss of a loved one or grief in a relationship. Any combination of any difficulty can be used by God, no? Ano man ang paraan ng Diyos, makakasigurado tayo na lahat ng ito ay meron pong layunin para tayo ay mas lalo pang magbunga, no? Kaya nga nabanggit din po sa verse 11 po, sabi, habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay, no? So wala din pong takas. Ngayon, anong mas gusto mo? Pinuputulan ka, no? Nililinis ka, o itatapon ka sa apoy? Ako, the choice is clear. The choice is easy for me, no? Marami kasing ayaw sa proseso ng Diyos na ito. Ang hirap naman, ang bigat naman, no? Naging Kristiyano pa ako para sa ganito. Anong mas gusto mo, no? Linisan at putulan, o alam mo yon, ikaw ang putulin at itapon? No? Mas gusto ko yung isa, no? Bahagi po yan ng pamumunga, no? Nobody likes being disciplined. Nobody likes the instruction of God, no? Kasi mahirap po yun eh. Uncomfortable po siya at gusto natin, paborito po natin sa atin pong mga sari-sariling comfort kasi, no? In fact, kung tutuusin sa mundo, any change is discomfort. Ano ang pagbabago, no? 'Di ba kaya nga may mga kasabihan tayo na, alam mo, dati pa man din ganito na ang paraan namin, tapos ngayon babaguhin mo. Ayaw natin ang pagbabago eh. Kasi komportable na po tayo sa ating kinalalagyan. Well, with Christ, in Christ, and with the leading of God the Father, hindi yun mangyayari madalas sa buhay po natin, no? God will usually make things uncomfortable for us so that we may grow. Wala po kasing growth sa comfort eh. Wala pong growth sa pagiging static. Yung pananatili, yung pagiging steady mo lang sa isang lugar, wala pong growth madalas na nangyayari pag gano'n, no? Kaya tayo dapat lumago, no? Para mas lalo pa pong mamunga, no? Ang lahat ng usaping ito ay dapat tukuyin sa ating mga sarili sa pagtatanong ng, ako ba ay nagbubunga, no? Or sa pagsasalita ng, dapat ako ay nagbubunga, no? Mas lalo ba akong nagbubunga ngayon kumpara noon? Yan ang mga bagay na dapat po nating tanungin at isipin sa oras na ito, no? Kasi maliwanag anong mangyayari kung hindi. Maliwanag ang babala dito ng Panginoon, no? Ano man ang kalagayan po natin, gaano man tayong katagal na, gaano man tayong kabata, dapat po tayong nagbubunga, no? At panghuli, number 3, Christians must abide in Jesus Christ. Ito po ang pinakamahalaga, no? Christians must abide, no, in Jesus Christ. Sabi po ito sa talatang 4 hanggang 5. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin, no? To bear much fruit, we must stay constant in our relationship to the vine, doon sa puno ng ubas, no? Ang pagbubunga ay direktang resulta lamang ng pananatili nating nakakabit sa puno, no? Dito makikita po natin ang dalawang mahalagang bagay. Letter A, we are incapable on our own, no? Wala po tayong magagawa, yun po mismo. Apart from me, you can do nothing. Dito po nanggaling yung mga salitang iyon, no? Sa talatang 5. Apart from Jesus Christ, kung tayo ay hiwalay sa Kanya, wala po tayong anumang magagawa, no? Because ito po ang punto, ang konteksto ng lahat ng sinasabi ng atin pong Panginoon, no? Nothing in the sense na literal, wala tayong magagawa. Hindi. Maraming mga taong hiwalay kay Kristo, marami pa rin silang nagagawa sa buhay nila. Actually, maraming kasamaan at kahayupan ang nagagawa ng tao kahit hiwalay sa Diyos. Hindi po yun ang tinutukoy. Wala po tayong maibubungang mabuti kung tayo ay hiwalay kay Kristo. Gusto mo ng espiritual na bunga, gusto mo ng bunga na mabuti at kasaya-saya sa harapan ng Diyos, hindi mo yan magagawa, hindi mo yan mapoproduce kung wala ka kay Kristo.
Spiritual fruit is only made possible because of our union with Jesus Christ. So napaka yabang po isipin, kung iisipin ng sino man pong Kristiyano, na kaya niyang mamunga, kaya niyang mag-produce ng espiritual na bunga nang siya ay nakahiwalay naman sa Panginoon. It's foolishness because it's impossible. No, it's foolishness because it directly negates or rejects what Jesus Christ has said here. Di ba? Kaya nakapagtataka at nakalulungkot yung mga dahilan, mga justification, mga palusot ng mga mananampalataya kung minsan. Tinutukoy ko mananampalataya. Kasi we don't care about non-believers at this point dahil ang kausap po dito ay mga Kristiyano. No? Ang mga nakay Kristo. Nakapagtataka kung sasabihin ng isang mananampalataya na sige, ayusin ko muna ang buhay ko. Na para bang kaya mong ayusin ang buhay mo nang iwalay kay Kristo. No? May kailangan lang muna akong gawin, tapusin, asikasuhin, na para bang labas ang Diyos sa mga usaping ito. It's weird. It's questionable. It's beyond my belief kung bakit ginagawa pa rin ito ng ilan. No? At kung meron man sa ating ngayong umagang ito, may ganitong kaisipan, nawa ito ang gumising sa atin, itong mensaheng ito, ang siyang gumising sa atin pong diwa at puso. No? Anong sa tingin mo ang magagawa mo kung ikaw ay nakahiwalay kay Kristo? Wala. Wala naman talaga. Yun yung tunay na sagot. Wala naman talaga. Pero yun nga sa ating pride, sa ating pong pag-aakala, maling pag-aakala, akala natin may kaya po tayong gawin. Akala natin mas mabuti o mas mainam na asikasuhin ang ating mga sariling buhay bago natin ito iharap sa Diyos. Wala, hindi po natin kaya yun. Kung kaya natin yun, hindi na kailangan isakripisyo ng Panginoon ng kanyang sarili. Hindi niya kailangan mamatay para sa atin, kaya naman pala natin . Diba? It's foolishness, and sabi ko nga, it's napaka yabang po ng dating. Hindi po ba? Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo na masasabi mong kaya mong gawin ang bagay na ito. No? Without Jesus Christ, we can do nothing to earn God's favor or merit His salvation. Wala pong paraan para maligtas. No? Without Jesus Christ, we cannot hope to please God. Wala din pong paraan para siya ay malugod sa atin pong buhay. Wala po tayong paraan para siya ay mabigyan ng kalwalatian. Wala pong paraan kung tayo hiwalay kay Kristo, wala pong paraan para tayo ay makalaya sa pagkaalipin sa kasalanan. Wala pong paraan para tayo ay makaiwas sa mga nakakasirang gawa ng laman. So bakit? Bakit sasabihin ng isang tao, bakit i-claim, bakit iisipin ng sino mang mananampalataya na gagawin niya muna ang bagay nito bago siya humarap sa Diyos? Hindi po. Hindi po ganun ang gawain po ng mananampalataya. Without me, you can do nothing. At literal po yun. No? Sa literal na paraan, sa mga espiritual na bagay. No? Kaya nga, sabi po ni Apostol Pablo sa Roma, Kabanata 7, 18, unang bahagi, alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang makalaman. On my own, by myself, walang mabuti sa akin. There is nothing good in this flesh. Wala. Diba? Kahit yung pinaka-the best na pwede nating ibigay galing sa laman, ay hindi po makakaabot sa paanan ng Diyos. Hindi po yan magiging katanggap-tanggap sa Kanya. No? So don't think that you can do it. Don't assume, don't fool yourself into thinking that you can do anything apart from Jesus Christ. No? Apart from Him, apart from His Word, apart from His commands, apart from obeying Him, hindi po dapat talaga ito mangyari. And letter B, it is having a right union with Jesus. No? Kasi ang abiding, again, galing po sa original na lengguwahe ng Griego, pinapahiwatig lamang ng salitang ito, ang pamamalagi o pananatili sa iisang lugar. No? Usually a dwelling place or a home. Isang tahanan. No? When you say abide, mananatili ako sa lugar na ito for a period of time. No?
Kaya hindi nakapagtataka sa maraming awit sa Lumang Tipan, sa maraming mga poetry sa Lumang Tipan. Usually, God is, yung mga, may mga punto kung saan pinapahiwatig ng mga sumusulat ang pagiging tahanan ng Diyos. No? God is given this idea of being a dwelling place. No? Marami tayong kanta, ginagamit yung pagsasalarawan na yan. He is a shelter, He is a fortress, He is a stronghold. No? Di ba? Meron tayong kanta, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. No? So, madalas yan sa Lumang Tipan. The idea of God being a dwelling place. Para niyang pinapahiwatig na siya ay lugar na maaari mong puntahan at dumako doon. No? At sa paggamit ni Jesus sa salitang ito, remain in me or abide in me. Pinapahiwatig dito ang malapit na relasyon niya sa kanyang mga alagad. Manatili kayo sa akin. And again, this is very very specific at this point in time. Kasi nga hindi pa naiintindihan ng alagad sa puntong ito, no, pero tayo alam na natin dahil sa ilang sandali pa mawawala na ang Panginoon. Mawawala na ang kanyang pisikal na presensya. Ilang saglit pa, no? Oo, mamamatay siya. 'Di ba? Mamamatay siya makalipas sa 3 araw, mabubuhay na muli. Matapos siyang mabuhay na muli, magpapakita pa siya sa mga tao, pati na rin sa mga kanyang mga alagad. Pero matapos ang lahat ng iyon, He will ascend to heaven. And He ascended to heaven. Umakyat siya muli sa langit sa presensya ng kanyang Ama. At ang kapalit, pinadala niya ang banal na Espiritu. And Jesus Christ is not on this earth in a physical way anymore. Hindi na po. Kaya mapalad pa rin ang mga alagad, mapalad ang mga tao nung panahon na iyon kasi nakasama nila physically si Jesus Christ. Hindi natin mararanasan na po yun. Tapos na po yung panahon po na yun. Ngayon, nararanasan natin makasama ang Panginoong Hesukristo sa ibang paraan. Sa paraang espiritual. No? At yun yung tinutukoy nga po niya dito, remain in me. Kahit na dumating ang panahon na hindi nyo na ako kasama physically, kasama nyo pa rin ako dahil iniwan ko na sa inyo ang aking salita. No? Sabi po yan sa dulo ng Great Commission. Ayan, sa likod po ninyo. No? And surely I am with you always. Not in the physical sense. Natapos na po yun. But I am with you always, even to the very end of this age. So, remain in me. Abide in me. No? Manatili kayo sa akin. Ang pananatili is more than just staying together. It is working out our relationship to one another. Ngayon, sa side ng Diyos, wala pong problema. Lagi ko pong nababanggit ito. Sa side ng Diyos, wala na po siyang kailangan gawin, asikasuhin, ginawa na po niya ang lahat, binigay na po niya ang lahat. Ang maraming responsibilidad sa relasyong ito ay tayo. Dapat tayo ang magtino, dapat tayo ang umayos, dapat tayo po ang maging masinop, maging masipag sa bahagi po natin. No? Nang tayo ay makipag-isa sa Kanya, yun, pumasok tayo sa isang relasyon. At dapat tayong mamuhay ng nasa relasyon nga pong ito. Manatili tayo sa Kanya. Pangalagaan po natin ang pakikipag-ugnayan natin sa Panginoong Hesus. Paano mo ba inaalagaan ng relasyon mo dito sa lupa? Diba? How do you remain constant in your friendships, in your relationships? Diba? Kinikilala natin ang tao, inaalagaan natin, ginagawa natin ang gusto nila, iniiwasan natin ang ayaw nila. Ganon din po sa relasyon natin sa Panginoon. On a much higher level. No? The longer we are together, the closer you grow to one another. No? Hindi lamang, si Kristo ay hindi lamang isang kakilala. Hindi lamang isang malayong kamag-anak o kaibigan. Siya ang iyong karelasyon. It is you and Jesus. No? Hindi lang siya yung kaibigan mong tinatawagan mo tuwing linggo. No? Ay, nandito ka na pala. Nagkita ulit tayo. Next week ulit. Hindi po. Araw-araw mo siyang kasama, gabi-gabi. Sa bawat oras ay kapiling mo siya. No? Bago ka matulog hanggang sa paggising mo, nariyan ang Panginoon. No? It is having union with Jesus Christ. Pinapamuhay natin ang pakikipag-isa nito. That's how we abide. No? Kaya nga kahit sa
pantaong relasyon, di ba may ganyan? Magkasama pero malayo sa isa't isa. Physically, malapit ang proximity nila. Alam mo yun, lagi silang within a few meters. Pero yung relationship-wise, ang layo ng kanilang kalooban sa isa't isa. Hindi po dapat ganun ang Kristiyano. No? Hindi po din dapat tayo magpanggap. No? Dapat nating patunayan sa ating kilos, ang ating buhay, na tayo nga ay nakipag-isa na kay Kristo. Ilang mga talata ukol po sa bagay na ito. Unang Juan, Kabanata 2, talatang 6. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. Chapter 3, verse 6. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. And chapter 3, verse 24. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Sa ating pong pagtatapos, muli ang paalala ngayon, our faith in God should be bearing fruit. No? Hindi po siya patay na pananampalataya, hindi po siya pananampalatayang naka-display lamang. No? Alam niyo po yun, marami tayong karanasan ng ganyan. Meron po kayong applyan sa bahay na sobrang tagal naka-display. Tapos nung isaksak mo, ayaw nang gumana. Hindi pa nagagamit at hindi na nga nagamit. Sayang, di mo ba? Hindi mo na alam kung maaayos pa ba. No? Marami niyan sa larin, kasal. No? Ay, ito, regalo pa sa amin to nung kinasal kami. Hindi pa namin nagagamit to nung gagamitin na hindi na magamit. Huwag po nating tratuhin ang pananampalataya na gano'n. Na para bang pang-display lang. Hindi po. Buhay po ang atin pong pananampalataya at ang pananampalatayang ito dapat po ay nagbubunga. Tinukoy na po natin ano yung mga bunga na ito. No? Naway naging malinaw na po ito sa atin sa umagang ito. Ang mahalaga meron. No? Huwag mo munang pansinin yung katabi mo. Baka siya mas maraming bunga. Baka yung kabila naman mas konti. Parehas lang yan manggugulo sa'yo. No? Pag marami kasi yung sa kabila, maiinggit ka or di kaya mapanghinaan ka ng loob. Pag naman mas konti yung titignan mo, yayabang ka naman, lalaki naman ang ulo mo. Okay, tamo, ako, mas marami akong bunga sa kanya. No, huwag kang mangingalam. Lahat tayo mananagot doon sa tagapangalaga ng puno ng ubas. No? At ang sisingilin ay yung sa atin, hindi yung sa iba. No? Hindi ka rin pwedeng magturo sa iba o manisin ng iba sa bungang galing sa sarili mo dapat. So focus tayo sa sarili natin. Una sa lahat, ako ba ay nagbubunga sa aking buhay Kristiyano? Ako ba ay tunay na nakakabit sa puno ng ubas? Ako ba ay talagang namumuhay sa isang buhay na ugnayan o relasyon sa aking Panginoong Hesukristo? Pinapangunahan ba ako ng banal na Espiritu? Nananatili ba ako sa Panginoong Diyos at sa Kanyang mga salita araw-araw? Ito ang mga tanong na dapat po nating alamin at sagutin. No? Kung nais natin magbunga sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, magagawa lamang natin ito sa pamamagitan ng atin pong ugnayan kay Kristo. Tayo po ay pangunahan palagi ng banal na Espiritu dahil tandaan, liban na tayo ay nakakabit sa Diyos, wala tayong magagawa kung tayo ay nakahiwalay po sa Kanya. Panghuli, Aklat ng Juan, Kabanata 15, talatang 8, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Inaanyahan ko pong bawat isa na tumayo at tayo po ay magtapos sa panalangin. Aming Ama, muli ay nagpapasalamat po kami sa umagang ito sa natapos na pakikinig namin ng inyong mga salita. Naway lahat ng ito ay naghatid ng karunungan, kaalaman at ng kaliwanagan sa bawat isa sa amin. Tunay ngang napakahalaga na unawain naming mabuti, higit sa lahat ipamuhay namin ang pamumunga bilang mga Kristiyano. Ito ang nagpapaalala sa amin upang bantayan ang aming mga sarili, upang tuklasin at alamin kung kami nga ay nasa tamang kalagayan
nasa maayos, Panginoon, na relasyon sa inyo. Patuloy, Panginoon, na pakinggan naming mabuti ang inyong mga salita. Mapagbulay-bulayan namin ito sa ibang mga oras at panahon kahit sa pagtatapos ng amin pong gawain. At nawa makita namin ang kahalagahan ng mga salitang ito sa lahat ng amin pong ginagawa. Patuloy na magbigay kaming kaluguran sa inyo lamang at nawa sa papasok na linggo, lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay magbigay ng kapurihan at kalwalatian sa inyo. Gabayan niyo kami sa mga nalalabi pa naming oras sa araw na ito, kahit po sa aming fellowship, at nawa sa lahat pa ng aming gagawin, maparangalan ka namin. At makita nga, una sa lahat ninyo, makita ninyo, Panginoon, at makita din ng buong mundo ang bunga namin bilang mga mananampalataya. Purihin ka at sambahin ka sa umagang ito, at lahat ng karangalan ay ibinibigay namin tanging sa inyo lamang. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig, upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. At ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.